Alam nyo ba, bago naging popular book ang Bible sa buong mundo, may mga kakilakilabot na pangyayari munang naganap bago ito naging available para sa lahat. Tapusin mo ang video na ito hanggang dulo for you to appreciate that Bible na meron ka ngayon na ginagamit mo. Okay, let's go! Kung meron kang Bible sa bahay nyo ngunit di mo binabasa, inaalikabukan at inaamag na maraming tao ang nag-alay ng kanilang buhay para lang may mapagbasehan tayo ng pananampalataya natin ngayon. Unahin natin si San Pablo. By historical tradition, si Paul ay pinugutan ng ulo sa Roma dahil sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mga hintil. At bago siya bitayin, ay naisulat pa niya ang pinakahuling liham niya kay Timothy na part ng Bible ngayon na ating binabasa. Ito ay tinatawag na 2 Timothy. Sabi niya rito ay malapit na ang panahon ng kanyang pagpanaw at natapos na niya ang kanyang takbuhin o misyon. Si Pablo ay merong 13 writings na nakapaloob sa Bible na ating mababasa ngayon. Ang iba namang mga writers sa Bible tulad ni Peter na by tradition ay pinako sa krus ng pabaliktad. Si James naman, na kapatid ni Jesus, based kay Josephus, isang Jewish historian noong panahon, sa sulat niya ay pinagbabato si James hanggang mamatay at marami pang iba din na sources about martyrdom sa iba't ibang writers ng Bible. Noong panahon AD 303, sa panahon ng Great Persecution ni Emperor Diocletian, ang akala niya ay mawawasak niya ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa loob ng napakaraming taon. Ipinag-utos niya na gibain ang mga simbahan, dakpin ang mga Kristiyano at sunugin ang lahat ng Bible noong panahon. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Dahil 20 years later, nang magkameron ng bagong emperor, si Constantine, nag-offer siya ng pabuya kung sino makakalabas ng Biblia at sa loob lamang ng 24 hours, less than 50 copies ng Biblia ang ipresent sa hari. Wow! The unwavering faith of Christians, walang makatalo sa mga Kristiyano, boy. At noong 1500s naman, dahil sa pag-translate ni William Tyndale ng New Testament Bible from its original language na Greek patungo sa English translation, ay binita ito at sinunog ang kanyang katawan. Sapagkat nung panahon ay illegal ito sa England, ngunit dahil kay Tyndale, nagkaroon ng first ever printed English Bible at nag-influence sa napakaraming modern English translation ngayong panahon. That's why na-enjoy natin ito ngayon. Siguro narinig nyo na din ang pangalang Bloody Mary. Siya ay Queen of England doong panahon na nag-utos na susunugin ang sino mang mayroong English Bible sapagkat Latin version lamang ang pinahintulutan na basahin noong panahon. Ngunit nang siya'y mamatay, pinalitan ni Queen Elizabeth I at mula noon, the English translation became the standard Bible version of the churches of England. Sa Russia naman, sa panahon ni Joseph Stalin, sa buong Soviet Union, pinagbawal niya ang Bible as in total ban. Bawal na magturo o kahit pag-share man lang ng Word of God galing sa Bible. Ang parusa nito ay pagkakakulong at kamatayan. Maraming pari, pastor at mga believers ang nakaranas ng persecution na ito. Ilan lamang ito sa mga persecutions na dinanas ng mga taong ginamit ng Diyos upang sa ating panahon ito ay mabasa natin nang hindi tayo natatakot, hindi nagtatago, madali nating maintindihan at available sa lahat. Happy Bible Month mga kapatid, God bless and Christ is King.